Mga ate at kuya, lumabas ang mga documents proving na si Spokes Harry Roque ay may bitbit na gwapong lalaki sa kanyang mga travels. Si Spokes Harry Roque na iimbitahan sa iba't ibang bansa panahon na nakaupo si Tatay Digong being the spokesperson of PRRD. And also kahit ngayon, no, dahil nga po parang international lawyer din ang parang human rights lawyer si Spokes Harry Roque. I don't know kung anong kanya iniintindi, pero marami siyang connections dahil nga sa pagiging spokesperson niya ni PRRD dati. Ngayon si Kuting walang spokesperson, pansin niyo. Pag may mga issue noon at si PRRD ay busy dahil abogado nga yan, prosecutor pa ang dati nating presidente. So maraming sinasubmit sa kanya mga bills, mga papeles na dapat pirmahan, na magiging batas, and busy-busy ang ating presidente, nagpupuyat, hinihimay ang lahat ng dumadating na papeles sa opisina niya. Hindi nakakalusot. Alam niyo, sabi nga ni Attorney Nick, hangang-hanga siya sa presidente natin na yun, na dati si PRRD, dahil kasi nga kabaro niya, kumpanyero niya, no? Abogado si PRRD. Himay na himay. Eh ngayon, ang presidente natin, second year lang ang inabot in college. Kaya, under sa palda ng asawang abogada. Ito namang asawang abogada ay animal. Okay? Nagagamit ang kanyang pervert, nagagamit ang kanyang katalinuhan sa kademonyohan. At ito nga po, feeling ko, ang nagkalkal at nag-reveal ng mga documents proving na si Spokes Harry Roque ay may bitbit na lalaki sa kanyang mga travels abroad ay si Butot. Kasi she's good at that. Kasi very unusual, itong mga documents na lumabas ay sa isang kakaibang lugar nakita, hindi sa o baka nga pala sa Kamangyang. Siyempre, nandun si Butod at si Kuting eh. And then, para hindi sila malintikan at hindi sila mabuking, sa ibang lugar nila nilagay ang documents para makalkal ng kung sino man ang nag-raid. Okay? Kasi highly unusual. Bakit ang lugar na yun ay may mga documents ni Spokes Harry Roque na pinirmahan? Na siya ang sasagot sa gastusin ng taong ito, ng lalaking gwapong ito. And ang alam ko po, in-appoint pa ni Spokes Harry Roque siguro staff niya. And then sumusweldo ang lalaking to ng 55,000 a month. Galing sa kanyang opisina, I think ha. So here's the guy. Nilik ito ng isang page ng mga Pinklawan na ngayon ang page ng Pinklawan na yan ay makakuting na. Dati ang mga Pinklawan anti-Marcos, 'di ba? Ngayon makakuting na sila. Okay. So sabi dito sa quote card, I am providing this affidavit to confirm. So may so ito picture kuha, no? Ito ay verbatim kuha sa documents na nag-leak. I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to, ang pangalan ng lalaki ay Alberto de la Serna, for his travel to Poland. So bit-bit ni Spokes Harry Roque sa Poland. Wow. Saan ba ito? Sa Warsaw? Hindi lang sa Poland, pati sa Ukraine and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. So, 9 days ang travel at 2023. So, last year, hindi na si Spokes Harry Roque empleyado ng gobyerno. Nung umalis si PRRD, lahat ng kanyang, 'di ba, mga gabinete or members of the cabinet and mga inappoint, marami doon umalis din kasama niya. Hindi kapit sa pwesto na katulad ng ibang mga naiwan. Katulad ng pinsan ni Kuting na traidor pala sa bayan, sa mga Pilipino. Pag-usapan natin mamaya. Kasi appointee ni PRRD yun, or nasa panahon ni PRRD yung pinsan ni Kuting, and ngayon, syempre, pinsan niya, so tuloy-tuloy ang appointment. Okay. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the... hindi masahista itong pogi, kundi spokesperson to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be Kiev, Ukraine, to held from 13 to 16th of October nung nakaraang taon. I need a travel companion since I am diabetic. So parang nurse, baka nurse tong lalaki or masur or whatever. No? With coronary stent, and sabi nga po nurse yata ito ni Spokes Harry Roque. Ay kaso mo gwapo. Tapos si Harry Roque may pagkabinabae. So, lang na this. Ako ang mga tat ko, I'm totally fine. Paliwanag ko mamaya.
with Spokes Harry Roque having a boy toy. Wala tayong magagawa, no? Tao marupok, ganyan. Kailangan daw niya ng travel companion kasi nga diabetic siya with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. I don't know kung ano ang problema sa backbone ni Spokes Harry Roque, but of course, yan ang importanteng buto ng katawan natin, no? Kapag may scoliosis ka or whatever, or may mga iniinda ka dyan sa backbone mo, apektado halos ang buo mong katawan. Okay? So, yon. Affidavit of support nakita sa Pogo compound of Lucky South 99 in Porac, Pampanga. So, itong pinirmang dokumento ni Spokes Harry Roque, pwede itong file sa Kamangyang, di ba? No. Taga Pampanga ba si Spokes Harry Roque? Maybe. Hindi taga-Bataan to eh. Spokes Harry Roque, maalin man. Basta dyan, Central Luzon, no? Pero bakit nakita sa isang Pogo compound? Ay, syempre, nire-raid ngayon ng gobyerno ang mga Pogo. Illegal nga raw yan. So, anong mga nakikita dyan? Syempre, pera, right? Or maybe mga kababaihan na binubugaw. Pasugalan, syempre, involved talaga ang pera. Even yung mga nilaunder na pera, ganan. Baka nga may mga prohibited substance din dyan, mga droga. Pogo operations. Bakit nandun yung mga dokumento? Planted ba yan? So, pinagtatawanan ngayon si Spokes Harry Roque, 18,000 na tumatawa dito. Ayaw magsalita ng iba. Yari si Butanding, kinarma kakasira sa administrasyon. Sabi dito, bakit napunta sa isang Pogo Hub ang documents? Kataka-taka. Anong documents ang mga yan? Ito, share nga nila yung documents, mga ate at kuya. Ayun nga, yung nakasulat doon. So, ito pa ha, appointment paper. According to the appointment paper dated October 5th, 2021, panahon na si President Duterte pa, panahon ng pandemic, itong si Alberto Rodolfo E. de la Serna, reported by Abante, is Mr. Supranational Philippines 2016. So, masali sa male pageants. So, parang Ginoo. Mr. Supranational nga, title holder pa nga yata. Noong 2016, was appointed executive assistant at Roque's office with a compensation of 54,000 pesos. Na-appoint sa opisina ni Spokes Harry Roque at 2021 yan. So, spokesperson pa siya ni PRRD. At ang sweldo ay 54,000. Malaki po ang 54 sa Pilipinas. So, para kang middle class niyan, di ba? And, syempre, magagamit na panira kay Spokes Harry Roque to. Bakit may gwapong lalaki na hinire ka at sumusweldo ng ganyan, bakit? Nahuli ba sila na nagjujugjugan sa opisina ni Spokes Harry Roque being the spokesperson ni PRRD? Kung gwapo ang inappoint, anong masama? Si PRRD ang gaganda ng inappoint yung isang yung sa sa DPWH, Celine Pialago, beauty queen yun, napakaganda. Inappoint ni PRRD. So, bigyan natin ng analogy or comparison. Si Spokes Harry Roque may inappoint na gwapo. Si PRRD may inappoint na maganda. Huwag na tayo lumayo. Si Miss Mocha inappoint. So, pwede na nating i-accuse si Miss Mocha na kabit ni Pangulong Duterte. Same with Spokes Harry Roque na nag-appoint ng gwapo. So, pwede nating akusahang jowa yun ni Spokes Harry Roque. Malay natin, we don't know, no? Ako nga po, bilang bading, I don't mind, I don't care kung may lalaki siya. Siya po ay, sa tingin ko kay Spokes Harry Roque ay bading. Nung bagong appointee PRRD, yung angas si Spokes Harry Roque, ang tingin ko, katarayan ng bading. Ang tingin ko kay Spokes Harry Roque doon, bading. Ganun din ba ang tingin nyo? So, later on, nalaman ko na may asawa pala yan, may anak ko. Sabi ko, okay, may mga friend din naman ako na tinama ang landas. Mga Becky kong friends, nag-asawa, nagkaanak. Pero sila rin mismo ang nagkukwento sa akin na namimiss nila ang hotdog sandwich. Ang salami. Ang sausage. Right? Namimiss nila yan. Siyempre, yun ang tinitibok at hinahanap ng aming puso, right? Kaluluwa. Babae kami marupok. Babae ang puso at least. Pero wala namang documents proving like a picture na nagjujugjugan ang dalawa. Regardless kung appointee siya dati ni Spokes Harry Roque. And until now, ay kasama ni Spokes Harry Roque or staff niya. Kung ako'y bading mga atat kuya, bading naman pala ako, sorry.
Kung ako man mga ate at kuya, right? Kung ako'y may negosyo, say a resto, at mag-hire ako ng mga waiters, gusto ko good looking. Kasi pabor yun sa negosyo ko, no? Good looking, pang-attract yun ng customers. Kung ikaw ay chef or cook, di sige, nasa kusina ka naman, kahit hindi ka good looking, basta masarap ka magluto. Pero kapag pang front kita sa negosyo ko, at kung gusto ko mapapalibutan ako ng magagandang kalalakihan, why not? Alam niyo, pabor din minsan sa Becky na napapalibutan ng mga gwapo ha. Hindi siya madaling matukso ng iba pang gwapo. Kasi marami akong gwapong friends, marami akong gwapong barkada, marami akong gwapong empleyado. Hindi na ako nasasabik, hindi na ako nagugulat sa mga gwapong nakikita ko kung saan man ako napupunta. Okay? At kaya ni Spokes Harry Roque magsweldo no? Kahit na wala na sa opisina niya, wala na siyang trabaho sa gobyerno, kung gusto pa niyang bitbitin ang mga magbibigay sa kanya ng inspirasyon, who are we to condemn him? So long as hindi siya gumagastos ng pera ng taong bayan, wala namang pwesto sa gobyerno si Spokes Harry Roque ay kahit isang dosenang gwapo pa ang kanyang staff. Kasi si Spokes Harry Roque, alam niyo pag nagla-live, may mga team na umiintindi ng kanyang pagla-live. Pansin niyo yung mga comments na ipina-flash niya sa kanyang live, sa kanyang Spokes Hour, sa parang selected na. Mga maayos na comment ang pina-flash at binabasa ni Spokes Harry Roque after niya mag-discuss, 'di ba? So someone is, 'di ba, managing his IT or his vlogging IT needs yung ganyan ng kanyang technical guys or technical team, he has that, and also he needs a nurse or a caregiver or whatever, nga lang at gwapo. Anong masama doon? Ang masama kung ikaw ay bumubuka ka at nakakita ang iyong malaking palakang maitim ang buhok. At wala kang ang pwesto sa gobyerno, pero kung umasta ka, para kang presidente rin. Nangaagaw ka pa ng alak. Gets nyo mga tituya? So, yeah, I don't mind kahit na ito ay issue ng pangangaliwa. Nakita ba natin silang naglip to lelap? Nakita ba naman may documents ba proving na magkatabi silang natutulog? Kung sila naman na nagta-travel sa Warsaw, sa Ukraine, na ang mahal-mahal ng hotel, kung kukuha naman sila ng queen size na suite or di ba yung malaking suite, and then iisang room, kung may mga iba't ibang, kung may 2-3 bed naman doon, wala na tayo doon. Kung hinihilot-hilot man ang batok at mga pigi ni Spokes Harry Roque ng kung sino man, hindi naman yung nag-leak. Wala na tayo doon. Private life niya na yun. Alright? Feeling ko mga ate at kuya, itong nag-leak na documents at sa Pogo pa nakuha, sa isang Pogo sa Porac, baka na ito ng ahas. Huwag niyong kalilimutan na si Spokes Harry Roque ay kritiko ng Kuting and Ahas Administration, even ni Tamba. So maybe planted yan sa Pogo and ngayon ay nag-leak. Pero ako, for me, being kabaro ni Spokes Harry Roque, aminin mo niya sa hindi na siya Becky. Ang tingin ko sa kanya ay Becky. Wala namang masama maging Becky, di ba? Total, may asawa naman siya. Okay na yun. Ganun ang ginagawa ng ibang kong tropang mga Becky, mga ate at kuya, nag-asawa muna, nag-anak. Na-advise nga nila yan sa akin. Saka ka na lumandi, Maui, mag-asawa ko muna at mag-anak. Tingnan mo kami, okay na, may mag-aalaga na sa aming pagtanda. Magandang advice, right? May mag-aalaga na sa aming pagtanda. Okay nang lumandi ako ngayon. Caring ng manlalaki. OG Diaz nga. May asawa rin yun. Pero allegedly, di ba? Tumitikim paminsan-minsan ng hotdog sandwich sa 7-Eleven. Pero yeah, that's his private life at wala naman tayo nakita na nakapatong yung lalaki sa kanya o dinidilaan ang kanyang bukang liwayway kung meron man. It's no big deal. Pero Diyos ko, pinagtatawan. Ito po feeling ko ay kinalkal na sikreto ni Spokes Harry Roque at bibigyan syempre ng mali siya kung bakit lalaki ang kasama mo. I think mas masama kung babae ang kasama ni Spokes Harry Roque. Mas magsiselo siguro ang kanyang asawa kung babae ang kanyang sasamahan. Si Spokes Harry Roque ay nakatikim na naman na ng tusok-tusok. Nakatikim na naman ng flower dahil nga nag-asawa na at nagkaanak na. Baka
Ano sa tingin niyo mga at kuya, sino ang dapat pagselosan ng asawa ni Sposa Lerroque kung sakasakali man? Kung ang bitbit niyang staff ay babae at sekretary niya ay apakaganda at maalindog o lalaki? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.